Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos. Mga kapatid, may gusto lang akong i-share sa inyo. Ito ay tungkol sa pusong laging naghahambing, pusong hindi mapayapa. Ano ang tawag sa ganitong tao? Ayon sa Biblia, hindi lang ito simpleng mahilig mamuna. May ilang ugat ito. Unang-una, insecure. Kulang sa pagkilala sa sarili, sa Diyos. Laging kinukumpara ang sarili sa iba. Madaling ma-offend kahit hindi siya tinutukoy. At ayon nga dito sa 2 Corinto 10 verse 12, nagkukumpara sila sa kanilang sarili, ngunit hindi sila marunong umunawa. Ibig sabihin, ang taong laging nagkukumpare ay nawawala sa tamang pag-iisip. Pangalawa, mapaghinala, may maling interpretasyon. Iniisip na siya ang pinapatamaan kahit hindi naman. At ayon nga dito sa Kawikaan 14 verse 15, ang hangal ay naniniwala agad sa bawat salita, ngunit ang matalino ay nag-iingat sa kanyang mga hakbang. Ibig sabihin, hindi lahat ng naririnig ay tungkol sa iyo. Pangatlo, may inggit sa puso or jealousy. Naiinis sa kabutihan ng iba. Hindi masaya sa blessing ng kapwa. At ayon nga dito sa talata ng Santiago 3 verse 16, sapagkat saan may inggit at makasariling hangarin, doon may kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Ibig sabihin, ang inggit ay nagdudulot ng magulong isip at puso. Pang-apat, matigas ang puso, sarado ang isipan. Hindi ito tumatanggap ng katotohanan, defensive agad. Ayon nga dito sa talata ng Hebreo 3 verse 15, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Ibig sabihin, kapag matigas ang puso, kahit katotohanan ay nagiging atake. Ano ang klase ng utak nila? Hindi ito insulto. Ito ay diagnosis sa spiritual. Una, clouded thinking. Nalilito ang isip. Pangalawa, self-centered perspective. Sarili ang sentro. Pangatlo, emotion driven, not truth driven. At ayon nga dito sa talata ng Roma 12 verse 2, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. So, ano-ano ang laman ng puso nila? Unang-una, may sugat o hurt. Pangalawa, may takot o rejection. Pangatlo, kulang sa pagmamahal ng Diyos sa kanilang pagkatao. At ayon nga dito sa talata ng Kawikaan 4 verse 23, ingatan mo ang iyong puso sapagkat dito nagmumula ang buhay. Ito naman ang sinasabi ng talata ng Galatia 6 verse 4, suriin ang bawat isa ang kanilang sariling gawa at huwag ihambing ang sarili sa iba. So, bakit ka nasasaktan nang hindi naman para sa'yo? Kung ang puso mo ay payapa, ay hindi ka maghahanap ng kaaway sa bawat salita. Hindi ka inaatake, ginigising ka lang ng katotohanan. Hindi problema ang sinasabi. Ang problema kung paano mo ito tinatanggap. Hindi lahat ay patay.